Purihin ng Diyos. Ngayong umaga po, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa umagang ito sapagkat tayo po ay magkaroon po ng General Assembly. So ngayong umaga po, ating pong basahin ang aklat ng Mateo 24, talatang 14, ay ganito po ang kanyang sinasabi: "At ipinangaral ang ebanghilyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas." Purihin ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Tayo po'y dadako sa panalangin. Sumandali po tayo umupo ngayong umaga. Dakilang Diyos na mahabagin sa lahat ngayong umaga, Panginoon, sa iyo pong mapagpalang kamay ay ami pong pinagkatiwala sa iyo ang General Assembly na ami pong gagawin sa araw na ito na itinakda, Panginoon, upang magsama-sama ang kabuuan ng Church of God's Miracles. Panginoon, ngayong umaga sa iyong mapagpalang kamay ay ami pong tinatagubilin ang bawat programa na lakipan mo ng iyong kapangyarihan. Samahan mo, O Diyos, ang bawat partisipasyon ng bawat iglesia, Panginoon, ng bawat Church of God's Miracles sa umagang ito, O Diyos. Ang mga special number, Panginoon, ang yung mga salita, O Diyos, ay patuloy mong pagpalain na magkaroon ng kalakasan ng bawat makapakinig, Panginoon, at hayaan mo sa umagang ito, O Diyos, ang aming pagdiriwang na ito ng General Assembly, Panginoon, ay ang tagumpay ay para sa iyo, Panginoon, sa kabuuan ng Church of God's Miracles. Diyos, ngayong umaga, maraming salamat na ang biyaya mo ay laging sapat sa pangangailangan ng iyong iglesia sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sapagkat naniniwala kami na kasama ka namin sa pagtitipong ito na walang ibang itinataas, O Diyos, kundi ang iyong pangalan. Kaya naman, Panginoon, ngayong umaga, tanggapin po ninyo ang aming papurit, pasasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, sa Church of God's Miracles, Panginoon. At ngayong umaga, O Diyos, tanggapin po ninyo ang aming papurit, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mong bagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iindig, ang bituin at araw niya kailan ang may di magdidinig. Luman ang araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya na pagkay mga aking, ang mamatay ng dahil sa'yo. We've come to join the song so long before our lives, to raise our voice alone, heaven and earth.
faithful. Your mercy without end, and the King who bled and died, and the God who sacrificed, and be enthroned upon the praises of 1,000 generations. You are worthy, Lord of all, and unto you, the slain and risen King, we lift our voice with heaven, singing worthy, Lord of all. All through this life we live, and onto eternity, our endless praise will cry, and Jesus be glorified. And all through this life we lead, and onto eternity, and our endless praise will cry, and Jesus be glorified, and Jesus be glorified. Be enthroned upon the praises of 1,000 generations. You are worthy, Lord of all, and unto you, the slain and risen King, we lift our voice with heaven, singing worthy, Lord of all. Be enthroned upon the praises of 1,000 generations. You are worthy, Lord of all, and unto you, the slain and risen King, we lift our voice with heaven, singing worthy, Lord of all. Yes, you are worthy, Jesus, the only one who's worthy. And highest praises, Lord of
unto you, the slain and risen King. We lift our voice with heaven, singing worthy, Lord of all, Lord of all. Oh, we praise your name, Jesus. Worship you in this place. Worship you in this place, Jesus. Oh, glory, glory. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won. Oh, my heart will sing your praise again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. Still in your hands, this is my confidence. You never fail me yet. I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again. 'Cause Jesus, you're still enough. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. Oh, my heart will sing your praise again. Oh, your promise still stands, Lord. Your promise still stands. Praise your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet.
worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you glory, Jesus. We give you Father God, for this wonderful day. We thank you, Lord, for your presence in this place. Maraming salamat, Lord. We give you all the glory, all the honor, all the adoration in the mighty name of our Lord Jesus Christ. And all God's people say, Amen. Come on, give him a clap of praise. Thank you, Lord.
A pleasant day to every one of you. Isang malaking pagkakataon na tayo ay magkasama, though we are on a virtual platform, para dito sa ating General Assembly 2021. It's really quite challenging sapagkat hindi natin magawang magkita-kita ng personal, hindi tayo magkadaupang palad man lamang o magkakamayan, o kaya naman ay magkayakap katulad ng lagi nating ginagawa taon-taon sa bawat buwan ng Enero na tayo nakakaroon ng General Assembly. Really, it's quite challenging for every one of us to celebrate this occasion in this manner na tayo ay naka-virtual platform. But nevertheless, alam nyo, ang iglesia naman o yung tayo bilang mga Kristiyano, hindi naman nasusukat yung ating pananampalataya just because we met, just because nagkikita tayo, sapagkat ito nga yung panahon na lalo tayong dapat magpakatibay ng ating pananampalataya, na tayo ay nagtitiwala sa Diyos at ginagawa yung kanyang naisin para sa atin, especially that we are looking for something to do based on what God has intended or shared to us, a vision or a direction para ang simbahan ay doon kumilos for this year 2021. And there is no other than the theme that we have for this 2021. At yung tema na yon, I just do hope na it is already clear to every one of you, nakarating na sa inyo, sa inyong mga chapter, nakarating na sa inyong mga tahanan, nakarating na sa inyo sa pamamagitan ng inyong mga leader. At yung tema na yon ay napakaganda, reaching out till the world hears. Kaya lamang siyempre alam natin, gaano man yung ating sigasig na sana marinig ng buong mundo ang patungkol kay Kristo hanggang sa talagang tayong lahat ay magkasama-sama, magkatulong-tulong para sa bagay na ito. But you know, we can do that kapag ang ating namang buhay pananampalataya at yung esensya ng ating pagkakapatiran ay hindi matibay at hindi solido. Nakakalungkot lamang sapagkat sa panahong ito ng nananatiling pandemya ay merong mga iglesia and so to speak ay mga mananampalataya na medyo nag-lay low ng pananampalataya. Naapektuhan sila ng mga sandaling hindi na nga nakakapunta ng simbahan, hindi nagkakakita-kita, hindi nagagawa yung normal na dating nagagawa. Pero ito yung panahon para lalong ang bawat isang Kristiyano ay magkapit-bisig, maghawak kamay, magmalasakitan, magkaroon ng pakialam sa pananampalataya ng kanyang kapatid at maging kalakasan sa mga nanghihina. Sapagkat it is only by then that every one of us are strong in faith na magagawa natin yung will ng Panginoon para sa atin to reach out, abutin yung mga tao sa ating paligid at bahaginan ng pag-asa galing sa ating Panginoon. Kaya naman sa buong sandaling ito ng ating virtual na General Assembly, I just do hope that you will just sit down there, saan man kayo naroroong chapter, saan naroroong tahanan, pailalim sa diwa ng fellowship sa bawat isa, though we are online, pero tanggapin natin yung biyaya ng Panginoon at tayo magkaroon ng pagpapalakasan, magkaroon tayo ng tunay na pagbabalitaan, makapakinig ng mga ulat o ng mga balita coming from your leaders. So once again, we welcome you in this occasion of our General Assembly for the year 2021. At sana tayong lahat ay mapagpala ng Panginoon saan man kayo naroroon. Samahan tayong lahat ng ating Panginoon. And in behalf of the whole leadership of Church of God's Miracle National Church, we're just welcoming you to be part of this virtual General Assembly of Church of God's Miracles 2021. So the Lord bless each one of us, and may His grace and favor shower to every one of us as we partake this wonderful occasion. At ang iglesia ay magpapatuloy, whether we meet physically or we meet through virtual platform, ang iglesia ay magpapatuloy, magmamalasakitan, at magpapalakasan sapagkat doon lang sa paraan na yon, magagawa natin ang layuning binibigay ng Panginoon na abutin natin ng marami. Maabot natin yung mga taong nasa paligid natin at kung paanong tayo nabibigyan ng pag-asa galing sa Panginoon, madala rin din natin ang pag-asa sa kanila galing sa Panginoong Hesukristo. So samahan tayo ng Panginoon sa buong mga oras na
ilalagi natin sa pakikibahagi sa General Assembly na ito through virtual platform. And may the Lord bless each one of you and may His grace be showered to everyone sa lahat ng ating mga kapatiran na naririyan. So once again, God bless you and welcome to this wonderful occasion. The Lord loves us so much. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming baya'y pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming baya'y pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Maghari ka.
Thank you, Lord God. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat sa iyo, dakilang Ama, para po sa buong body of Christ, sa buong pamilya po ng Church of God's Miracles. Kami po'y dumudulog sa iyo sa mga sandali pong ito at itinataas sa iyo, Panginoon, ang lahat po ng leader ng body of Christ sa buong bansa, sa buong Pilipinas. Dalangin po namin na magkaisa po ang lahat ng mga leader na Kristiyano para po sa iisang layunin sa aming bayan. Ang ito po'y idulog sa iyo at ipanalangin po ang aming mga mamamayan, ang sitwasyon po at nangyayari sa aming kapaligiran. Dalangin po namin na alisin mo po ang anumang pong dibisyon sa mga simbahan, sa mga mananampalataya. Dalangin namin na ikaw ang mangusap at patuloy po na kami po ay magtulungan, kami po ay magkaisa para po sa iisang layunin. Ang Panginoong Hesukristo lamang ang mataas. Hayaan mo po na ang lahat ng mga gawaing Kristiyano, simula po doon sa maliliit na bahay panambahan o iglesia, ay magsama-sama po at tulong-tulong na magdalahan ng pasanin ang maipangaral po ang mabuting balita ng Ebanghelyo at sa anumang gagawin pa, Panginoon, ay ikaw po ang maluwalhati sa buong body of Christ. Salamat po sa pakikipagkaisa ng lahat ng mga leader at mananampalataya sa isa pong plano na kung saan ikaw po ang naglalagay sa amin sa isang sitwasyon para po makita namin na kailangan po naming magkaisa at magtulungan para po maipahayag at makita po ng maraming tao ang liwanag, ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Kumilos ka po sa bawat iglesia na aming ginagalawan. Pagpalain mo pong lubos at hayaan mo na ang body of Christ, ang mga churches, Panginoon, ay maging instrumento para po makapag-akay pa ng maraming kaluluwa at maituro namin ang tunay na kaligtasan, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo ang kailangan po ng bawat isang sumasampalataya sa iyo. Huwag mong hayaan, Panginoon, na mahati ang mga iglesia. Huwag mong hayaan, Panginoon, na magkanya-kanya kami bagkos, magkaisa para lalo pa pong maging matatag ang aming pananampalataya at maluwalhati ka, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming iglesia at sa aming bayan na ikaw lamang po ang sentro naming lahat at hindi ang sino paman. Ano man pong programa ng mga iglesia, ito man po sa telebisyon, sa radyo, sa social media, hayaan mo po na kami magpanalanginan, hayaan mo po na kami magtulungan para po maihayag ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. Gayon din po ang buong pamilya ng Church of God's Miracles. Simula po doon sa Cagayan, Panginoon, hanggang doon po sa Nueva Ecija, sa aming mga kapatid po at mga pastor na naroon po sa dako po ng Bulacan, sa dako po ng Pampanga, dito po sa Kamaynilaan. Maraming pong salamat sa iyo. Ingatan mo po ang bawat iglesyang ito. Gayon din po sa aming mga kapatid na nasa parte po ng Southern Luzon, sa Cavite, sa Nasugbu, Batangas, sa Tanawan, sa Balete, Batangas. Gayon din po sa dako po ng Laguna, sa San Pedro, sa dako po ng Kabuyao, Santa Rosa. Salamat po sa mga iglesyang ito. Hanggang doon po sa dako po ng Quezon, sa Sampaloc, Quezon. I-bless mo po sila, Panginoon. At gayon din sa dako po ng Kabisayaan, sa dako po ng Negros. Maraming pong salamat. At dalangin ko po na patuloy mo pang pagpalain dito po sa aming pinaka-main church sa Las Piñas, sa Mother Earth, gayon din po sa Muntinlupa, hanggang dito po sa mga kalapit lugar namin sa Taguig at sa Parañaque, doon po sa Mandaluyong. Maraming pong salamat sa iyo, Panginoon. Sa lahat po ng mga leader at manggagawa po ng CGM, sa mga pastors, assistant pastor or associate pastors, sa kanila po mga deacons and elders, sa mga kamanggagawa po namin na gumagawa ng kanila po mga tungkulin. Hayaan mo po na pagpalain mo pang lubos ang buong pamilya at buong katawan po ni Kristo sa pamilya po ng Church of God's Miracles. Lord, we declare blessings and we give thanks to you, Panginoon, para po sa aming annual gathering na to
Sapagat ikaw po ang aming pinagkakatiwalaan at dalangin pa namin na marami pa mga manggagawa ang mai-raise up, marami pa mga leaders ang mananalangin at marami pang taon, Panginoon, na kami iyong sasamahan at marami pang taon ang magaganap na ikaw po ang aming dadakilain at maraming taon pa na kami magkakatipon para po ipahayag ang iyong kadakilaan sa buong pamilya ng Church of God's Miracles at sa Body of Christ na kami po ay maghahayag ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Pagpalain mo po ang lahat ng mga leaders at miyembro na nagkakaisang dumudulog, nagpupuri, nagmimisyon at nagbibigay papurit parangal sa ngalan ng aming Diyos na buhay. Ito po ang aming samo at dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang opportunity na ako po yung makasama ninyo at gamitin ni Lord na maging daluyan ng pagpapala na magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos ngayong umaga. At alam ko po na kasama din natin sa programa yung ating mga elders, bumubuo ng kabuuan ng Church of God's Miracles together with the different chapters. Nais ko pong basahin sa Matthew 24 verse 14. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita. Ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat ng mga bansa. Napakahalaga na makita po natin ng bawat isa sa atin, this is our duty, this is our part, our obligation to partake and be a part of reaching out until the world hears. Today, we live in a global community, so interconnected that a problem in one part of the world can affect another's the thousands of kilometers away. In this virtually expanded and complicated world, the question, can an ordinary person make a lasting impact? Can you really make a significant difference in someone's life? So you can answer that question. Can peace, security, and hope be found in the middle of our search for answers to our individual and global concerns? Matatagpuan po ba ang kapayapaan sa mas lalong nagiging modern globalization of our situation ng ating trend sa panahon natin ngayon? So, together, we can explore how lasting change can happen. First, in us, then in the world around us. It happens one life at a time. So, ibig sabihin, doon sa mga naunang katanungan, sama-sama po tayo na pwede pa rin magkaroon ng lasting change. Pwedeng may mangyari pa rin sa around the globe. Ito po ay pwedeng mangyari sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ko. Tanawin po natin. There are so many groups today that made their ministry of reaching out, but no matter how much good this group do, they do not provide for one fundamental need that each and every person on the face of this earth has. A need to have a relationship with God. This is where the church steps in. This is our responsibility to reach out to a whole world. Sa panahon natin ngayon, kahit ang dami-daming mga NGOs, mga different groups na gumagawa ng paraan to reach out, to help, to extend their help, pero material things could not fill the emptiness of individual, that only the presence of the Lord, that only
yung love ni Lord na dapat nilang maranasan, iyon ang tanging makapupuno. Ngayon po, nais ko po kayong dalhin sa isang pag-aaral. Let us identify the world's need. Ang mundo ay napakaraming pangangailangan. Our world is aching. The world is crying. All the people they are longing for something. Number one, I'll give you din. Ang tao ay nangangailangan ng mabuting pagkilos, mabuting gawa na dapat na makita sa bawat isa. Ito po yung dahilan na bakit maraming mga tao na kung ano ang nakikita nilang mali ay ini-expose nila through the social media. Why? Kasi ang tao nangangailangan na may mabuti dapat na makitang kilos, may mabuting output. The world needs an action and poverty. Ano ba ang solusyon sa poverty, sa climate change, sa mental health crisis natin, in war and famine, and so many other things? What is the solution for that? Sometimes ang ginagawa lang ng mga tao ay sisihin ang gobyerno, sisihin ang pamunuan, pero lagi nating tandaan yung prinsipyo ng pagturo na pag nagpo-point out tayo sa iba, ay yung other fingers ay nagre-remind na you have the part. Ano yung part mo na pwedeng gawin upang matugunan ang pangangailangan ng tao sa mundo? The other one, in one accord. Ang tao ay nangangailangan na dapat magkaisa. Ano yung pinaka-common goal dito? Na ang bawat isa, we are the same but different. We are unique, pero meron tayong bahagi sa kabuuan. So, let us join and handwork together for the greater good. Na dapat, pakita natin yung unity, pero walang nagkakaisa. Walang nagkakaisa pa nung kanya-kanyahang sisihan. The other one is recognition. May mga tao na gusto nila kahit paano ma-recognize sila. Kaso ang tao wala nang ibang ginawa, magsisihan ng magsisihan. Hindi marunong mag-appreciate, hindi marunong masiyahan. So, ang dapat siguro in our time today, let us recognize the opinion of other people. I-recognize natin kung ano yung opinion nila, irespeto natin kung ano yung paniniwala nila. Diba, sinabi sa Biblia na sana makita sa atin yung magiging mabuti, yung mabuting gawa, mabuting pagkatao, mabuting patutuo upang luwalhatiin nila ang ating Ama na nasa langit. The other one is understanding. May mga taong nangangailangan ng pangunawa kasi may mga taong kulang ang pangunawa. Most people are facing struggles on a daily basis. You aren't aware of most of them. But we can extend our understanding to others by looking at ourselves and the turmoil that we may be facing. So, pag-aralan po natin umunawa sa kapwa. Huwag lang tayo lagi ang inuunawa. Learn to understand other people. Another one, concern. When we see someone suffering, we should show our heartfelt concern for that person. Kasi, ito rin ang kailangan ng tao na maramdaman nilang mayroong taong nagkikare sa kanila. A little compassion goes a long way in helping a person who is facing hardship, misfortune, or hurt. A shoulder to cry on, an ear to listen, and some warm words of comfort. The world certainly needs more of this. Kaya yung concern, maramdaman na may taong nagmamalasakit, maramdaman nila na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan natin. So, napakahalaga po niyan. The other one is forgiveness. Forgiveness is also something we need between cultures, nations, generations, and more. Kapag meron pong conflict na nangyayari, merong anger and resentment, ang mundo ay nangangailangan ng pagpapatawad. Ito ang kailangan sa panahon natin ngayon, na maranasan nila na unang-una merong Diyos na
nag-o-offer ng forgiveness. Pero sino ang magdadala nito sa kanila? Kaya sana po tayong lahat na nakakapakinig ng salita ng Diyos, nakaranas ng pagpapatawad ng Panginoon, magkaroon tayo ng burden na ihatid natin sa ating kapitbahay. Ihatid mo doon sa unahan ng community. Diba in Acts 1:8 na tayo ay magiging witness mula sa Jerusalem, Samaria, Judea, hanggang sa dulo ng daigdig. Ihatid mo ang pagpapatawad, ang mensahe ng pagpapatawad ng Diyos sa lahat ng tao para yung mga tao ay maibsan yung hinahanap ng kanilang mga puso. The other one is kindness. You will walk on the other side on the road. Or will you be the good Samaritan and show kindness to those in need? Have you remembered the Levites, the priests, nung nakita nila yung taong nakahandusay, na nakaratay, na ginawaan ng masama? Pero yung mga ministers na supposedly ay inaasahan na number 1, na gagawa, na maghatid, na magpapakita ng affection. Pero ibig sabihin, umiwas ng landas ng paglalakad. Dinidman nila yon. At sino itong gumawa? The Good Samaritan. Diba? Maging tayo man, pag ginagawaan tayo ng mabuti, sinasabi natin, may Good Samaritan na pinadala ang Diyos sa atin. Will you be a Good Samaritan to other people? Kindness transcends all faith, all ages, all backgrounds and languages, and can even reach across vast distances. So, pwede po tayo na maging instrumento na yung kabaitan, kabutihan na kinakailangang maranasan ng tao ay magmumula sa ating lahat. The other one is hope. The world is looking. The world ay nangangarap na merong magkaroon pa rin ng pag-asa. Itong pandemya na nararanasan nating napuprolong, behind the situation ay pag-asa ang isinisigaw at inaantay at tinatanaw magbata at matanda. People desire better, but they don't always have true hope that better will come. Marahil, kung matatapos pa ba ito o hindi na, pero sa mga taong sumasampalataya sa Diyos, lagi tayong tumatanaw na laging merong mabuting bagay sa unahan. In spite na sa nararanasan natin, laging merong good things na ipapakita ang Panginoon. We need people to deliver the messages of hope. We need people to show us the power of hope through their actions. Kaya, ano po yung gagawin po natin? Of course, sa pamamagitan ng pananalangin, at sa mga iba't ibang aksyon na pwede po nating gawin. The other one, ang mundo ay nangangailangan ng satisfaction. Dapat nating matutunan na tayo man ay dapat makaranas ng satisfaction. We need to know what it means to be at peace with the life we have today, the constant need to have more, do more, and be more, is showing seeds of unhappiness and depression. Ang tao laging kulang. Ang tao hindi nasisiyahan. Meron na siya ng ganito, kulang pa rin. Why? Ang tanging makapupuno sa puso niya ay ang Diyos. Material na bagay hindi pwedeng pumuno sa emptiness ng puso ng tao. My friend, sa panahon po natin ngayon, ay napakahalaga po na kung ating i-deliver ang mensahe ng Diyos, we will reach out the people in this world. Ang taong merong Panginoon ay merong kasiyahan. Sana nararanasan mo rin ito. And the last one, the need of this world is you, me, tayo pong lahat. Yes, the world needs more of you. Kailangan po natin yung active participation para ma-heal ang ating mundo.
From unity to compassion, from kindness to community, and especially in action. Napakahalaga sa mundo, the world needs you. The world is full of narcissists. Ano ibig sabihin nun? Ang mundo ay punong-puno ng mga taong sarili lang ang iniisip. Self-centered person, greedy, opportunist, liar, the evil one, and the violent people. So, kailangan nila ng mga taong katulad nyo. If you can go back in Matthew chapter 5, the blessed person that could reach out the people, mga taong nakaranas ng kabutihan yun, ikaw na nakikinig, pwede kang gamiting instrumento ng Diyos. I'm sure you are one of those who are dreaming, like the millions of people, striving hard to make the world a better place. My question, magiging better place pa ba ang mundo natin? Yung mundo ba, yung beautiful world na nilikha ni Lord, magiging beautiful world pa rin po ba? Diba? Alam nyo po, naalala nyo ba yung kanta? Lupa man ay langit na rin. Kapag may mga taong katulad mo, katulad nating lahat, na pwedeng mabago ang mundo sa pamamagitan ng pagbahagi, ng pagmamahal ng Diyos, ng salita ng Diyos, posible po na maranasan po na lagi pa rin makakaranas ang tao ng better place. In an age where the electronics media has drawn us closer together into what is called global village. Nasa global situation na po tayo, or a global society. It benefits will only be felt when mutual goodness prevails, when mutual respect and understanding prevail. So sa panahon po natin ngayon that we are in the electronic media, marami po tayong makikita sa palibot. We are in the global village. O diba? Kahit nakatira ka sa ordinaryong bahay, nasa global village ka. Kasi we are in the computer age. We are in the computer world. In this globalization, where people of different backgrounds, culture, and religions are living together, and where the world has become multicultural and full of diversity, it's about time to make an action to reach out the people not only for the upgraded knowledge of social media, to make impact about bringing Christ to a raging fast changing world. Nais ko pong dalhin kayo sa isang pinakamensahe na ito po yung pinakatema natin sa kabuuan for the year 2021, reaching out until the world hears. How to reach out the world na tayo ay mga nagpakalakpa sa ating mga bahay, na limitado pa ang labas, limitado pa sa may mga edad. So, unang-una, bigay ko sa inyo yung meaning ng reaching out. To make an effort to do something for other people. The church can partake to reach out to help the people. Hindi lamang yung may hirap, lahat ng uri ng status ng tao ay pwedeng abutin ng simbahan. Another meaning, to make an effort to do something for other people. So tayo po na involved sa isang simbahan, nakilala natin si Kristo, kilala natin ang Diyos, we will partake to reach out the people in this world. Kaya tayo po sa pamilya ng Church of God's Miracles, ini-encourage ko po kayo na let us have the unity to establish the kingdom of God. Again, I will read the key verse in Matthew 24 verse 14. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat ng mga bansa. Ang susi po dito, ipapangaral
upang yung kaharian ng Diyos ay ma-establish. So we need to share the gospel of the kingdom. Ito po yung to share the gospel of the message about forgiveness of sins, forgiving all the people, yung mga taong nasasaktan, yung mga taong nakagawa ng matitinding pagkakasala, once na lumapit sila sa Panginoon, makakaranas sila ng kapatawaran through having faith in Christ Jesus. The other one, yung good news na yun, iyon yung gospel na ipapangaral, ibig sabihin, to preach the word of God, ang salita ng Diyos ay dapat ipangaral freely, plainly, affectionately, and faithfully. Naranasan natin yung salita ng Diyos na bago yung buhay natin. Kaya nga, di ba, ano ang epekto? Ngayong buwan ng January is about Bible month. Ano ang epekto ng Biblia sa buhay mo? So, kung naranasan po natin ito, tayong lahat na nakaranas ng kabutihan ng Diyos, maging kabahagi po tayo to share the gospel sa lahat ng tao, to reach them out. May mga taong nagre-reach out na sa iba't ibang tao sa pamamagitan ng material na bagay. Ano ang part ng simbahan? Ikaw bilang kabahagi sa simbahan, what is your part? So dapat, meron po tayong willingness upang paggamit tayo sa Panginoon. Ito ang gagawin po natin. We will use the social media in a positive way. Number 1, gagawin po natin yung online evangelism. Ito po ay nasimula na naming plinano sa Tri-City, Muntinlupa, Parañaque, and Las Piñas. And according to our pastor, that the chapter also could partake at pwedeng makasabay, we will do this one. On the end of February, we will do the online evangelism. Pag-aaralan po natin yung strategy po dito. And also the different councils, pwede po kayong makisabay. We will use only one topic. At dito sa pangaral natin, hindi yung sarili natin ang ma-exalt, hindi yung kakayanan natin, hindi yung galing natin, dadalhin natin ay ang mabuting balita ng Diyos. It's look like the day when the disciples in the book of Acts, they turned the world upside down. You know why? Kahit pinagbawal sa kanila ang mangaral, pinagbawal sa kanila kahit saan lugar, pero hindi sila nabawalan. So, gagawa tayo ng ingay, hindi ingay na magpuprotesta, ingay upang dalhin natin ang kabutihan at pag-ibig ng Panginoon. The only solution for the need of all the people in this world is we need to share the Word of God because the Word of God brings life. All people, lahat tayo, meron po tayong mga cellphone. It's time to allow yourself to be used by God and also your gadget. Kung may katabi ka, i-sound mo ng malakas yan, makapakinig ang iba. Bayaan mo mapakinggan ng ibang tao ang salita ng Diyos. Balikan natin sa Acts 4:12. Sapagkat sa siling ng langit, walang ibang ibinigay na pangalan na sukat ikaligtas ng tao, maliban sa pangalan ni Jesus. John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. So, we need to teach the people, teach them how to obey the command of God. In 2 Timothy, ito po yung sinasabi, +2, ito yung addition, 2 Timothy 2, verse 2. Ito yung pagdi-disciple, pag-multiply, pag-add ng mga taong sumasampalataya upon sharing the gospel. So, online, isi-share po natin ang gospel. Naway, ang bawat isa po ay willing po tayo. The other one, pangalawa, na gagawin po natin for us to reach out the world. Iko-continue po natin yung discipleship making. Disciples are made, not born. So, we will help the members, the new Christ in the kingdom of God, to be used by God. We will train leaders, train anyone who are willing to be an instrument to partake and reaching out the whole world. Disregard your status, your age, magbata ka, magmatanda, pwede kang gamitin ni Lord, basta ang mahalaga, may masunurin tayong puso, handang paggamit at maging instrumento
to reach out and answer the need of people in this world. The other one, time to make change. Panahon na, kung kayo po ay dati lagi lang nagsisimba, kapatid, magamit ka sa Panginoon. Naniniwala ako kapag willing yung heart natin, gagamitin tayo ni Lord. Walang pinipili ang Diyos. We will continue the program of M12. Sa iba ay tinatawag na D group, G group. Sa atin po, pagpapatuloy natin yung M group. Kailangan po natin na makita na ang bawat isa sa atin ay ginagamit ng Panginoon. Let us disregard ourselves. Kung dati na wala tayong ibang inintindi, yung mga hurts, yung mga nasasaktan tayo, yung nakikita natin sa iba, pero may mission tayo na dapat maging kabahagi tayo dun upang yung mga tao na nangangailangan ng Diyos, mga tao na tamang-tama sa kasalukuyan na nasa pandemya po tayo, ang tanging solusyon ay ang Diyos. Okay. So, practice good habits, good action that people may feel that there is God. Alam nyo, balikan po natin yung Good Samaritan. Sometimes God is using an ordinary person. Hindi siya gumagamit ng mga taong tanyag. Ginagamit yung mga taong ordinaryong may basag na puso na willing na maging instrumento ng Diyos upang makita na ang mga bagay na ito, once na nakilala mo ang Panginoon, in return, ito po yung ating gagawin kay Lord, yung kabutihang naranasan natin sa Kanya, gagawin naman natin, i-impart natin sa iba. So, God is using unordinary people to make the world new sa aking pagwawakas. Our aim, no one will lift behind. Sa mga mananampalataya, kapwa kong mananampalataya, kung kayo po ay matatagal na, alam niyo po bang pwede kayong gamitin ni Lord? Ang aim po natin ngayon, to disciple, to share the gospel, at yung mga matatagal ng dumadalo, willing po kaming paggamit upang ma-disciple po kayo. Na ang lahat tayo ay magamit tayo ng Panginoon. From the leadership of CGM, we will commit ourselves to equip leaders, to coach, hanggang sa araw na yan na ikaw din ay maranasan mong you can also fulfill the command of God. Reaching out the people who needs an answer for many questions in life. And that answer is from the Lord, and the key is you. Willing ka ba na dalhin ang katugunan na galing sa Panginoon sa mundo na maraming pangangailangan? So, sama-sama tayo together upang ma-reach out natin ang buong mundo. Sumama po tayo, makipag-team work po tayo sa layunin ng ating simbahan upang maipalaganap ang mabuting balita ng Diyos. Tayo ay manalangin. Lord, nais ka po naming pasalamatan. Ikaw ay mabuti sa lahat ng oras. Sa panahon ngayon na nakakaranas kami ng mga ganitong sitwasyon, na mga nakakulong kami because of that pandemic na nararanasan ng bawat isa. Pero you are giving us the instruction. Binibigyan mo kami ng mga visions. Binibigyan mo kami ng pananaw on how to reach out the people in this world. Sapagkat alam namin na ikaw lamang ang tanging katugunan sa mundo naming punong-puno ng sugat, sa mundo naming punong-puno ng kalungkutan, sumisigaw ng pag-asa, sumisigaw ng pagmamahal. At iyan ay hindi pwedeng ibigay ng tao dahil ang tao ay merong limitasyon. Ikaw lamang ang makapagbibigay, Panginoon. Make us an instrument, Lord, para yung katugunan mo sa lahat ng kailangan ng tao ay maiparating sa kanila sa pamamagitan naming lahat. I-bless mo po ang pamunuan ng simbahan at i-bless mo po yung aming plano po na ito we will reach out the people na ipapangaral namin ang mabuting balita at sa pamamagitan ng ganon mapapatunayan sa buong mundo that there is God, that only God is the solution for the problem and needs of all the people in this world. Bless us today, O God. Pagpalain mo po ang lahat ng kabahagi at nakinig sa aming General Assembly na ito
mas lalo mo po kaming pagkaisahin upang meron kaming isang layunin. Ang kami po ay gamitin mong instrumento for the expansion of your kingdom. Bless us today, O Lord, in Jesus' name. This is our prayer. Amen. Tayo po ngayon ay dadako sa ating communion. Yamang ito po ay part ng ating celebration. At laway nakaredy na po yung mga emblems diyan sa katabi ninyo upang sama-sama tayong mag-partake sa oras na ito. Nais ko muna pong basahin in 1 Corinthians chapter 11 verses 23 up to 26. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipa na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. 3 bagay po ang ating ginugunita tuwing tayo ay nagko-communion. Una, na ating inaalala at ipinagpapasalamat sa Panginoon na ang kanyang katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, yung hirap na kanyang tinamo at yung mga sugat ay iniwan ang pangako sa atin na sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo ay pinagaling. Kaya kapag tayo ay nagko-communion, atin pong angkinin at pasalamatan lagi ang manifestation ng kagalingan ng Panginoon sa atin, sa ating mga katawan. At maging yung emblems na katas ng ubas ay nagsisimbolo ng kanyang dugo na natigi sa krus ng Kalbaryo na siyang luminis at nagpatawad sa atin at by faith patuloy tayong linilinis sa ating mga karumihan at sa ating mga kahinaan. At ang pangatlo ay ating laging pinoproklama na isang araw ay babalik siya upang kunin ang lahat ng mga nagmamahal sa Kanya. Kasama tayo sa nagmamahal sa Panginoon. Hawakan po natin ang ating tinapay sa oras na ito at tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, basbasan mo po at pagpalain ang tinapay na nagsisimbolo ng iyong katawan. Bayaan niyo po na sa pagtanggap po namin ito ay maranasan namin ang manifestation ng iyong kapangyarihan, that by your stripes we are healed. I-bless mo po ito sa oras na ito. In Jesus' name, sabay-sabay nating kainin. Taas po natin ang ating mga cups na kung saan naroon yung emblems ng katas ng ubas at patuloy natin pagpasalamat. Lord, taas po namin sa inyo ang katas ng ubas na ito na nagsisimbolo ng iyong banal na dugo na natigi sa krus ng Kalbaryo na patuloy namin inaangkin, pinapanampalatayanan by faith that sa pamamagitan ng iyong banal na dugo kami pinatawad at nilinis mo sa aming mga karumihan. Basbasan mo po ito at pagpalain sa oras na ito na sa pagtanggap po namin ito ay patuloy mo kami dinadalisay, patuloy mo kami linilinis maging sa aming mga kahinaan. I-bless mo po ito sa amin. Salamat po sa kapangyarihan ng iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Bago natin inumin, I share my life to you. Sabay-sabay po natin inumin. Marami pong salamat Panginoon sa isang matagumpay na banal na hapunan sa aming sama-samang pagdiriwang ng kabuuan ng General Assembly sa oras na ito. Sa iyo po namin inihahandog ang papurit, parangal at pagluwalhati sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating tao ng pagtitipon na tayo po ay online. So, ito po yung pag-uulat ng Pastoral Services Department sa panguna po ng inyong lingkod. At sinimulan po natin yung January na tayo po ay may PSD leadership training. Pero dahil po nagkaroon po ng volcanic eruption sa Taal,
tayo po ay nag-repack ng goods at sa pangunguna po ng ating Missions Department Head, Pastor Danny Tabangkura, ay pumunta po tayo ng Lipa City, Batangas upang magbigay ng ayuda for 200 families. So, napuntahan po natin yung ating chapter doon ng Balete na sila po ay nalipat sa Lipa pansamantala. At nagkaroon din po tayo ng patuloy na PSD Leadership Training ng February 10 at March 9. At nung panahon po na nag-lockdown, March 17 po yun. Kaya wala po tayong gathering na kasi naka-ECQ na po halos tayo lahat dito sa Luzon. Kaya naman po, wala po tayong update pa from the chapter. So, halos po ang mga chapters, karamihan po ay nag-live streaming. At yung iba naman po sa atin ay nakikipanambahan through live streaming from the main church. So, kaya yun po yung sitwasyon natin nung panahong iyaon at nagsimula po ulit tayong mag-update through Google Meet na po yung mga chapters para alamin yung kalagayan at nagsimula po yun ay July 17. So, wala po tayong update ng bahagi po ng April, May, June. So, July 17 na po tayo nagkaroon ng pagkakataong mag-gather through Google Meet. So, nagkaroon po tayo ng attendance na 13 chapters. At gayon din noong August 10, meron po tayong siyam kasi nagkakaproblema po sa connection sa internet. So, noong September 21, meron din po tayong Google Meet and 15 po yung naka-attend. October 19, 12 naman po yung nakadalo. At nung November 9, meron po tayong 15 again na nakadalo. So, nung December 14 po ay nagkaroon po tayo ng face-to-face gathering at update ng mga chapters. So, ang nakadalo po noon ay 16 at yun po ay ginawa na rin nating Christmas party. At meron po tayong 2 na naka-online nung December. So, salamat po sa Diyos at ang ulat naman po, ayon po sa ulat ng mga chapters, tuwing may Google Meet ay nagpapasalamat po ang mga kapastoran sa biyaya po ng Diyos sa lubos na pag-iingat at gayon din yung pagsusundo ng pangailangan. At marami po ang nag-uulat na kung kailan nagkaroon ng pandemya, saka po sumagana ang mga lingkod ng Diyos. Bagamat totohanan na yung ibang chapter natin ay nangungupahan, pero salamat po dahil yung pagsustain ng Panginoon ng pambayad at gayon din yung biyaya ng Diyos na meron pong mga discounts. At salamat po sa Panginoon kasi laging tapat ang Diyos sa atin. Ano man yung sitwasyon ng ating kinalalagyan nitong nagdaang 2020, pinatunayan po ng Diyos yung kanyang katapatan. At maraming salamat din po dahil po sa modernong teknolohiya, yung salita po ng Diyos ay lumaganap. Kasi halos po ang mga chapters ay nag-live stream ng kani-kanilang worship services. So maraming salamat po dahil nakita natin na pumapailan lang talaga yung pangangaral ng salita ng Diyos at hindi naging hadlang ang anumang mga lockdowns para hindi rin po makapaglingkod yung mga lingkod ng Diyos sa kanilang mga pinangangasiwaan. So, naaabot po ang mga members through social media. So, live streaming na services at gayon din po naman yung mga Bible study na through group chat, through messenger, yung lahat po ng communication ay nandoon na po sa modernong teknolohiya. So, nagpapasalamat po tayo sa Diyos na sabi nga ay we keep in touch with one another through this platform. At gayon din naman, sabi nga yung ating chapters po ay tayo po ay 17
chapters na. So, para malaman po natin, we have Gataran Cagayan, headed by Pastora Hilda. We have Mariveles Bataan, headed by Pastor Romy Paras. We have General Tino Nueva Ecija, headed by Pastor Jojo Palisok. We have Candaba Pampanga, Pastora Noemi Cruz. We have Bustos chapter, Pastora Agnes Babas. And we have Pulilan chapter by yours truly, Pastora Josie and Pastor Donnie. We have EDSA chapter, Pastor Danny and Pastora Neri Tabangkura. Bacoor Cavite, headed by Pastor Eugene Manalo. We have Taguig chapter, headed by Pastor Carlito Di Matera. San Pedro by Pastor Greg Magpantay. Kabuyaw by Pastora Juicy Matinong. And we have Santa Rosa by Pastor Rudy Lagrason. We have also southern part, Balete, Batangas, headed by Pastor Rod Grumo. Nasugbo, Batangas, headed by Pastora Sabina Musa. And Mabini, Tanawan, Batangas by Pastor Edwin Moncayo. And we have Sampaloc, Quezon by Pastora Edna Flores. And we have our newly established chapter in southernmost, I should say, at iyon po ay Hinigaran, Negros Occidental, headed by Pastora Emmy Giulegi. So sa atin po namang district, we have our Tri-City, Muntinlupa, headed by Pastora Vicky Dayo, assisted by Pastor Agri Bagalando, and also Las Piñas District, Mother Earth, headed by Pastor Jack Miller Damaso and Pastora Jeanette Damaso. And we have the Parañaque District, headed by Pastor Josepino Humawan. So we also have different districts in our chapters. So hindi ko na po... So Batangas, I think we have Lipa City, Pastor Brother Roger Sereño, and Nasugbo ay Kalatagan, Batangas, District of Nasugbo po yun. So Sister Jet Coronado, at we have our Navotas District, CGM Navotas City District, headed by Pastor Migs de Guzman. So meron din tayong mga areas at hindi ko na po babanggitin yun dahil limited lang po yung oras natin. We have just 10 minutes to have this report. At tayo po ay nagkaroon ayon po sa napag-usapan natin with our beloved Pastora Ana na magkaroon ng lockdown ay magkaroon ng aid sa mga pastors. So magkaroon man lang ng kahit konting ayuda. So in cooperation po with the PSD, nakapagpadala po tayo ng ayuda sa ilan nating mga kapastoran. So, gayon din naman, ito pong December 14 ay nakapag-release din po ang PSD ng Christmas gift para po sa mga elders, pastors, and of course yung ating office staff. So, maraming salamat po at iyon po ay dahil sa inyong katapatan ng pagbibigay ng ikasampung bahagi, yung tinatawag nating tithes of the tithes sa ating national. So malaking bagay po yun na sabi nga ay nakakatulong sa ating mga kapwa, kamanggagawa at gayon din ng ilang gugulin na pwede pong sabi nga pagkunan. So salamat po ng marami at I congratulate all the chapters and districts, even areas na nakapagtagumpay po tayo this year, 2020, despite pandemic. So, ang kapurihan po ay sa Diyos at ang lahat ng pasasalamat ay nauukol sa Kanya. So, isang mapagpalang araw po muli at we are looking forward na itong 2021 will be much better than what we have this 2020. So, all by God's grace and for His glory alone, ang inyo pong lingkod, Pastora Josie Kilingan ng Pastoral Services Department.
sound of the nations calling. Hear the sound of the fatherless crying. Who will go for us? Who will shout to the corners of the earth that Christ is King? We speak to nations, be open. We speak to nations, fall on your knees. We speak to nations, the kingdom is coming near to you. Whoa, whoa. We speak to strongholds, be broken. Powers of darkness, you have to flee. We speak to nations, the kingdom is coming near to you. We speak to you, be free, yeah, yeah, be free. Hear the sound of the nations worshiping. Hear the sound of sons and daughters singing. We will go for you. We will go for you. We will shout to the corners of the earth that Christ is King. We speak to nations, be open. We speak to nations, fall on your knees. We speak to nations, the kingdom is coming near to you. Whoa, whoa. We speak to strongholds, be broken. Powers of darkness, you have to flee. We speak to nations, the kingdom is coming near to you. We speak to you, be free, yeah, yeah, be free, yeah, yeah, be free, yeah, yeah, be free. The Word of God says that Jesus Christ came to this earth to preach good news to the poor, to heal the brokenhearted, and to proclaim freedom for the captives. And now we, His church, His people, we have that same mission, that same ministry, that all nations would be free in Jesus, because if the Son has set you free, you are free indeed. Be free, yeah, yeah. Be free, yeah, yeah. Be free, yeah, yeah. Be free. Whoa, whoa, whoa.
Purihin po ang Diyos, tayo po ay sama-sama ngayong mananalangin para sa ating bansa. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan sa aming buhay, O Diyos, maging sa kabuuan ng aming bansang Pilipinas. Ikaw nga po ang nagtatag ng aming bansa ayon sa iyong plano at panukala para sa kapurihan at kaluwalhatian ng banal mong pangalan. O Diyos, it was prophesied ng aming bansa ay gagamitin mo sa huling panahon ito. The last anointing is in the Philippines. This nation is a sheep nation, a blessed nation, and a blessing to other nations. We have an identity and destiny, O God. Kaya nga po, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo. At inaangkin namin, O Diyos, ang kaganapan ng iyong plano at panukala sa aming bansa. Hindi po namin pinapayagan ang kaaway ay makahadlang at makagambala sa dakilang layunin mo sa bansang ito. Kung kaya't we are standing in the gap right now, na kung ano man po, Panginoon, ang natagpuan na kasalanan sa aming bansa. The land was defiled because of the sins of the people. But it was written, O Diyos, na kung ang aking bayan na aking tinawag ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ang aking mukha, at tatalikdan ang masamang gawa. Diringgin ko sila mula sa langit, patatawarin sa lahat ng kanilang kasalanan, at pagagalingin ang kanilang lupain. Kaya Lord, sa oras na ito, kami pinagpapasalamat. Sapagkat alam po namin na ikaw ang Diyos na magpapagaling ng aming bansa. Ano man pong mga kasalanan, the sins of idolatry, the sins of masonry, the sins of fornication, adultery, sexual immorality, the sins of injustice, the sins of corruption, the sins of selfishness, disunity. O Lord, mga kasalanan na nakikita mo sa kasalukuyan sa bansang ito. Maging Lord, yung mga minanang kasalanan na dinala ng mga dayuhan sa aming bansa, na naapektuhan nga po ang aming mga ninuno. Lahat ng ito, Panginoon, we lay it down on the feet of Jesus. And we ask forgiveness, O God. Forgive us, Lord, as a nation. Patawarin mo kami. At pakalinisin ang dugo ni Jesus. Lord, we renounce all those sins, O God. At nagdedeklara kami ng ganap na kalayaan ng aming bansa. Ang kagalingan, Panginoon, at kaligtasan. Na patuloy kang gagawa ng kamangamang bagay sa bansang ito. Na patuloy ang kilos ng iyong kapangyarihan ay mararanasan, O Diyos. Mula po sa mga lingkod mo, sa aming mga namiminuno sa aming bansa. Ang aming presidente, na inilagay mo, Panginoon, pinahintulutan mo siya. Na mailagak sa pagkapanahon ng ito na siyang maging pinakapuno ng bansang Pilipinas. Salamat sapagkat gagamitin mo lang ang kanyang buhay. Patuloy mong sasangkapan siya ng karunungan at kaalaman. Kung paano ang salita ng Diyos, alam po namin na nakarating na sa kanyang puso. Na ikaw ang Diyos na gagawa ng kaparaanan upang ang kamanghamanghang gawa ng salita ng Diyos ay kumilos sa kanyang buhay. Tunay nga po, Lord, salamat sa buhay ng aming presidente. Binibigyan mo siya ng tapang at karunungan upang harapin ang mga hamon sa panahon ito. At sa kanyang puso'y lagi yung malasakit sa kanyang nasasakupan, pagmamahal sa kabuuan ng bansang Pilipinas. Maging yung mga namiminuno, Panginoon, na nailagay doon sa executive, legislative, doon sa judiciary, Panginoon. Abutin mo sila. Magbukas ka ng pintuan, Panginoon, ng kaligtasan. Ng kapangyarihan ng salita mo'y gumawa din sa kanilang buhay. Sa gayon, Panginoon, ang kanilang kilos at galaw ay hindi na ayon sa kanilang kagustuhan, kundi gagawa sila, hahakbang sila ayon sa dikta ng kapangyarihan mo, O Diyos.
Ito yung panahon, Panginoon, nagagawa ka ng kamanghamanghang bagay. Ikaw mismo kikilos sa mga taong ito, Lord God. This is a new era. Ito yung last of the last day, O God. Na pinahayag mo na mga kamanghamanghang bagay ang gagawin mo. Kaya salamat, Panginoon. Pangunahan mo po sila. Even 7 pillars of society, Panginoon. Ang 7 sangay ng lipunan, O Diyos, lahat ng namiminuno sa kanila. Lahat na kabilang sa sangay ng lipunan ito, Lord, aputin mo sila sa kanilang kalagayan. Bigyan mo sila ng bukas na kaisipan at kaunawaan kung paano pangangasiwaan ang mga pinagkatiwala mong tungkulin sa bawat isa. At alam po namin na kapag ikaw ang gumawa sa kanilang buhay, tunay nga, Panginoon, magaganap at makikita ang katuparan ng iyong pangarap sa aming bansa. Ang katuparan ng mitin mo sa bansang ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Even mga local leaders, mga barangay officials, Panginoon, salamat sapagkat sila'y kakasangkapanin mo sa huling panahon ito. Gagawa, Panginoon, kikilos, Panginoon, ayon sa iyong palatuntunan, ayon sa gawa mo sa kanilang buhay. O Diyos, salamat na ang kabuuan ng bansang Pilipinas ay pag-aari mo. Ang lahat ng mamamayang Pilipino, Panginoon, we are yours, O God. At sa panahon ito na dumadaan sa mga ganitong pagsubok, Panginoon, hamon na dinaraanan, may kapahintulutan ka, O Diyos, sapagkat nais mo ang lahat ay makapanumbalik sa iyo, O Diyos. Maipadama mo na may Diyos na higit na nagmamahal. Ng tao ay may hangganan, lakas ng tao ay may hangganan, may limitasyon ang lahat ng bagay sa mundong ito. Subalit may Diyos na makapangyarihan na gagawa sa buhay ng bawat isang mamayang Pilipino. Lahat sila, Panginoon, ay makakakilala sa Diyos, tatanggapin si Jesus bilang Diyos at Panginoon at tagapagligtas. O Lord, salamat po ng kabuuan ng bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ay nasa iyong pag-iingat, nasa iyong pagliligtas. Ang dugo ni Jesus na nagtatakip sa kapaligiran, ang dugo ni Jesus sa bawat siyudad, sa bawat komunidad, sa bawat probinsya at sa kabuuan ng bansang Pilipinas. And we declare the reigning of Jesus in this nation. Jesus reigns in every part of this nation. Jesus reigns in every family. Jesus reigns in every provinces, in every cities, Panginoon, in every city, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sapagkat ikaw ang magsasakatuparan ng kaganapan ng iyong plano at panukala sa bansang Pilipinas. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila ang banal mong pangalan sapagkat ang Diyos na aming pinagkatiwalaan ang siyang gumagawa at gagawa sa aming bansang Pilipinas. We just joining in God, we just cooperating with you, Lord. This is our prayer. In Jesus' name, Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Marami pong salamat at nakasama po namin kayo sa gawain ito ng Panginoon sa ating General Assembly. Bagamat hindi po tayo nagkaroon ng face-to-face, pero salamat sa Panginoon na nagkasama-sama pa rin po tayo sa magitan po ng live streaming na ito. At ako po'y naniniwala na kayong lahat ay napagpala. At tayong lahat ay tumanggap ng mensahe na mula sa ating Panginoon. Sa taong ito, alam natin kung ano ating gagawin. Maraming pong salamat sapagkat nakita po natin sa ating sama-samang pananalangin at sama-sama nating pagpaplano ay nakita po natin ang pinakamainam na dapat natin gawin na pinagagawa ng Panginoon sa taong itong 2021. Reaching out until the world hears. Napakaganda po na kahit may pandemya, saan man tayong sulok naroon, ano man ang ating ginagawa, saan man tayo pupunta, may nais ipagawa ang Panginoon. Ang tayo ay umabot sa mga tao, may pahayag po natin ang mabuting balita, ang kanyang kaharian sa lahat ng tao. At napakaganda po ang katotohanan.
pag naipahayag na po natin ang mabuting balita, narinig na ng mga tao, maliwanag po ang sabi po ng banal na kasulatan na darating na ang Panginoon. Whether we like it or not, ako po'y naniniwala na lahat tayo na nagbabasa ng banal na kasulatan, sa ayaw natin sa gusto, alam na po natin na ang Panginoong Hesukristo ay malapit nang dumating. Kaya wag na ho tayong magdalawang isip. Wag na tayong magduda pa. Patuloy po natin gawin ang pinagagawa ng Panginoon. Gawin natin ang pinagagawa niya, na tayo po ay umabot sa mga tao na nangangailangan ng salita ng Diyos. At pag naabot na po natin sila, narinig na ng mga tao ang kaharian ng Panginoong Jesucristo, whether we like it or not, ang pagparito ng Panginoon ay siguradong darating na. Tayong mga Kristyano, hindi tayo natatakot, hindi tayo nangangamba. Bakit? Sapagkat alam natin, ano man ang mangyari, kasama tayo sa pagparito ng Panginoon. Kaya, lahat tayo, whether you like it or not, ano man ang ating ginagawa, ano man ang pinagagawa ng Panginoon, huwag nating kalimutan, ipahayag ang mabuting balita. Kaya nga si Apostol Pablo, napakaganda ang himok niya sa bawat isa sa atin. Ano ang kanyang himok? Huwag tayong mahiya. May pangaral ng Ebanghelyo. Why? Because this is the power of God unto salvation, first to the Jews and next to the Gentiles. Kaya mga kapatid, hindi ho reliyon ang pinag-uusapan natin. Hindi ho simbahan ang ating pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan po natin dito ay walang iba kundi ay ang Panginoong Jesucristo. So don't be ashamed to preach Jesus. Don't be ashamed to preach the gospel. For this is the power of God unto salvation. At pag narinig ng mga tao yan, sila po'y mananampalataya. At pag sumampalataya ho sila, whether you like it or not, ang mga tao ito ay makakasama ng Panginoon sa kanyang kaharian. At makakasama niya tayo magpakailanman. Kaya marami pong salamat sa inyong panonood. At ang challenge ko sa inyong lahat, huwag tayong mangamba. Ang challenge ko po, huwag tayong tumigil na ipahayag ang mabuting balita. I-extend po natin ang kaharian ng Panginoon. We are not building our own kingdom. We are building the kingdom of the Lord Jesus Christ. Purihin ang Panginoon at sa pagtatapos po natin, nais ko po kayong ipanalangin. Manalangin po tayo na tayo ay samahan at gabayan ng Panginoon sa lahat ng ating gagawin sa 2021. Maraming salamat, Ama, sa mga sandaling ito. Maraming pong salamat sa mga kapatid naming nanonood at dalangin ko po na yung kanilang mga napanood sa oras na ito ay may bahagi nila sa mga tao. Lord, I pray that they will share the gospel. They will share this live streaming sa mga tao na kailangan makarinig ng mabuting balita. Maraming pong salamat sa lahat ng nanood na alam ko po na may mga pangangailangan na ngayon ay yung kinatagpo. Patuloy mong pagpalain ng Church of God's Miracles, ang CGM sa lahat ng dako. Dalangin ko na patuloy mo pang palaganapin ang gawain ito ng Panginoon. Maraming salamat sa mga kapatid ko na nagpe-pray na ma-expand ang church na ito ay patuloy pang ma-expand. Maraming pong salamat. Pagpalain mo ang lahat ng aming mga pastor. Pagpalain mo ang lahat ng ating mga leaders. Pagpalain mo ang lahat ng CGM people na patuloy na gaganap at patuloy na extend ang iyong kaharian, patuloy na aabot sa mga taong nangangailangan, at ako po'y naniniwala na darating ka po at makakasama po ninyo kaming lahat. Maraming pong salamat for blessing us today. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nais po namin ibigay sa aming Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen. God bless us all.